tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Dalawang malalaking krisis sa seguridad at karapatang pantao ang kasalukuyang yumayanig sa kontinente ng Aprika at nagdudulot ng matinding tensyon sa buong rehiyon. Sa hilagang Nigeria, muling dumanak ang dugo matapos ang isang madugong pag-atake ng mga armadong lalaki sa isang pamayanang nasa kanayunan sa estado ng Kaduna kung saan hindi bababa sa 30 katao ang nasawi. Samantala sa kabilang dako ng kontinente, lumalala ang diplomatikong tensyon sa pagitan ng Nigeria at Timog Aprika dahil sa patuloy na karahasan at pagkamuhi laban sa mga dayuhang migrante. Ang dalawang magkaibang pangyayaring ito ay nagpapakita ng napakatinding hamon sa seguridad ng mga ordinaryong sibilyan at sa pangkalahatang katatagan ng Hilaga at Timog Aprika. Hindi natin maaaring tingnan ang mga ito bilang magkakahiwalay lamang na insidente sa mapa ng mundo. Sa halip, ang mga ito ay dalawang malinaw na halimbawa ng krisis na kinakaharap ng milyon-milyong mamamayang naghahanap lamang ng ligtas na pamumuhay. Sa usapin ng pandaigdigang seguridad at karapatang pantao, inilalantad ng mga krisis na ito ang malinaw na kahinaan ng pagtugon ng Estado. Sa isang banda, nakikita natin ang kabiguan ng pamahalaan na mabilis na magpadala ng saklolo tuwing may nagaganap na pamamaril at pagsunog sa mga malalayong baryo. Sa kabilang banda naman, lumalabang ang matinding kakulangan ng proteksyon para sa mga migranteng manggagawa sa ibang bansa. Sa bidyong ito, tatalakayin natin ng malalim at walang kinikilingan ang mga detalye ng nangyaring pamaslang sa baryo ng Naridon sa Nigeria. Hihimayin din natin ang mainit na negosasyon at ang seryosong usapin ng umano'y pakikipagsabwatan ng Estado sa pagitan ng gobyerno ng Nigeria sa pamumuno ni Pangulong Bola Tinubu at ng gobyerno ng Timog Aprika sa pamumuno ni Pangulong Cyril Ramaphosa. Magsimula tayo sa mga nakalap na datos at pahayag mula sa mga residente at lokal na opisyal sa baryo ng Naridon na matatagpuan sa nasasakupan ng lokal na pamahalaan ng Kauru sa estado ng Kaduna. Ayon sa mga nakaligtas na saksi, nangyari ang madugong pag-atake habang tahimik na nagpapahinga ang buong baryo. Naganap ang pagsugod ng mga armadong lalaki malapit sa hating gabi ng Hulyo 27, 2026. Mabilis na pinalibutan ng mga armadong lalaki ang buong pamayanan bago sila nagsimulang magpaputok ng walang pinipili sa mga bahay. Sinunog din nila ang mga tahanan ng mga residente habang natutulog sa loob ang mga pamilya. Dahil sa bilis ng pangyayari, halos walang pagkakataon ang mga tao na makatakas mula sa naglalagablab na apoy at makapal na usok. Batay sa mga pahayag ng mga residente at lokal na leader na sina Dugon Rana at Ishaya Dawa, hindi bababa sa 30 katao ang kumpirmadong nasawi sa pag-ataking ito. Kabilang sa mga nasawi ang 8 bata, pati na rin ang mga kababaihan at matatanda. Bukod sa mga namatay, 4 pang residente ang malubhang nasugatan at nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Mahalagang linawin na ang mga datos na ito hinggil sa bilang ng mga nasawi at nasugatan ay batay pa lamang sa mga paunang pahayag ng mga nakaligtas at lokal na lider. Sa kasalukuyan, wala pang pinal na opisyal na ulat o kumpirmasyon mula sa tagapagsalita ng Kaduna State Police Command na si Mansur Hassan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang insidenteng ito ay nag-iwan ng matinding trauma sa mga nakaligtas at naglantad sa mabagal na pagtugon ng mga otoridad. Binigyang diin ng mga residente ng baryo ng Naridon na kinaumagahan na ilang oras matapos ang pamamaril at pagsunog, saka pa lamang dumating sa lugar ang mga tauhan ng seguridad. Ipinapakita ng ganitong pagkaantala kung gaano kahina ang agarang pagtugon sa mga pangangailangan sa seguridad ng mga pamayanan sa kanayunan. Kung titingnan natin ang mas malawak na kalagayan ng seguridad sa hilagang Nigeria, ang ganitong uri ng karahasan ay bahagi ng mas malaking suliranin ng kawalan ng kapayapaan. Ang patuloy na karahasan mula sa mga armadong pangkat at grupong kriminal na tinatawag ding mga bandido ay nananatiling malaking banta sa hilagang kanluran at hilagang gitnang bahagi ng Nigeria. Madalas sumugod ang mga grupong ito sa mga baryo upang magnakaw, pumatay at maghasi ng takot. Sa kasalukuyan, wala pang grupong opisyal na umaako ng pananagutan sa nangyaring pag-atake sa estado ng Kaduna. Hiwalay ang krisis na ito sa pakikipaglaban ng pamahalaan sa mga ekstremistang grupo tulad ng Boko Haram at ISWAP sa hilagang silangang rehiyon. Ipinapakita nito na nahaharap ang Nigeria sa maraming magkakaibang banta sa seguridad sa iba't ibang bahagi ng teritoryo nito. Dahil sa pagiging masalimuot ng sitwasyon, kailangan pa rin ang masusing paghahambing ng mga impormasyon at karagdagang pagpapatunay mula sa mga otoridad.
Sa ngayon, patuloy na inaabangan ng publiko kung may maaaresto bang mga konkretong suspek ang kapulisan o kung magiging isa na naman ito sa mga kasong walang natutukoy na responsable. Ang kawalan ng mabilis na paghuli sa mga kriminal ay lalo lamang nagpapalakas ng loob ng mga armadong grupo. Upang maunawaan kung bakit napakahirap pigilan ng ganitong mga pag-atake sa Hilagang Nigeria, kailangang suriin ang mga panloob na sanhi ng kaguluhan. Ang karahasan sa Kaduna at mga katabing lalawigan ay itinutulak ng kompetisyon sa likas na yaman sa pagitan ng mga tagapag-alaga ng hayop na Fulani at mga magsasakang Hausa. Ang pagliit ng lupang maaaring pastulan, pagkatuyo ng kalupaan at pagbabago ng klima ay nagdudulot ng hidwaan sa lupa at tubig. Nauuwi ito sa madugong gantihan sa tulong ng mga lokal na grupong nagpapatupad ng sariling hustisya tulad ng Yan Sakay. Bukod sa kompetisyon sa lupa, ang malalawak na kagubatan tulad ng Rugo Forest at Kamuku Forest ay nagbibigay ng ligtas na taguan para sa mga kriminal. Ang mga lugar na ito na halos hindi naaabot ng pamahalaan ay mahirap pasukin ng mga sasakyan ng pulisya. Dahil dito, ginagamit ang mga ito ng mga armadong bandido upang magplano ng mga pagsugod at itago ang kanilang mga armas. Nagkakaroon sila ng malinaw na kalamangan laban sa mga sibilyan. Lumalala rin ang sitwasyon dahil sa mabilis na pagdami ng mga ilegal na magagaan na armas na dumaraan sa maluluwag na hangganan ng rehiyon ng Sahel. Dahil sa mataas na antas ng kawalan ng trabaho ng mga kabataan at malawakang kahirapan, maraming kabataan ang nahihikayat na sumali sa mga kriminal na grupo upang kumita sa pamamagitan ng pangingidnap at pagnanakaw ng mga baka. Ang kahirapan ay nagiging matabang lupa para sa paglago ng organisadong krimen. Sa panig naman ng gobyerno, lubhang nabibigatan at halos sagad na ang kakayahan ng militar at kapulisan ng Nigeria. Makikita ito habang sabay-sabay silang nakikipaglaban sa mga separatista sa Timog, mga terorista sa Hilagang Silangan at mga bandido sa Hilagang Kanluran. Kulang din sila sa mga kagamitan tulad ng kagamitang pantingin sa dilim at mga sasakyang nakabaluti. Ang kakulangang ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng mabagal na pagtugon kapag may pag-atake sa kalaliman ng gabi. Ngayon naman tumawid tayo sa ikalawang malaking balita sa kabilang bahagi ng kontinente, ang lumalalang diplomatikong krisis sa pagitan ng Nigeria at Timog Africa. Sa utos mismo ni Pangulong Bola Tinubu, humarap si Sola Eni Canolaye, Ministro ng Estado para sa Ugnayang Panlabas ng Nigeria, kasama ang Ministro ng Ugnayang Panlabas na si Bianca Odumegu Ojukwu, sa delegasyon ng Timog Africa na pinangunahan ng Ministro ng Ugnayang Pandaigdig na si Ronald Lamola sa isang pagpupulong sa Abuja. Sa talakayan, inihain ng panig ng Nigeria ang mga datos upang ipakita ang pinsalang tinatamo ng kanilang mga mamamayan sa Timog Africa. Hayagang tinawag ng Nigeria ang mga ito na patuloy na pag-ataking bunga ng pagkamuhi sa kapwa Aprikano laban sa mga Nigerian at iba pang migranteng Aprikano. Ang ganitong diskriminasyon ay nagdudulot ng matinding takot sa mga dayuhang nagnanais lamang na magtrabaho ng marangal. Batay sa opisyal na record ng gobyerno ng Nigeria, mula noong 2022 ay hindi bababa sa 98 Nigerian na ang namatay dahil sa mga pag-ataking dulot ng pagkamuhi sa mga dayuhan sa iba't ibang lungsod sa Timog Africa, kabilang ang Johannesburg, Pretoria, KwaZulu-Natal at Imalaleni. Dahil sa banta sa buhay ng kanilang mga mamamayan, nagpatupad ang pamahalaan ng Nigeria ng kusang programang pagpapauwi sa pakikipagtulungan sa Air Peace. Sa pamamagitan ng programang ito na natapos noong Hulyo 15, 2026, mahigit 1,490 Nigerian na ang napauwi sa Lagos. Kasama sa mga reklamo ng Nigeria ang mga partikular na kaso ng pagpatay sa kanilang mga mamamayan. Kabilang dito ang kaso ni Amaramiro Emmanuel noong Abril 20, 2026 na di umano'y binugbog ng mga miyembro ng South African National Defense Force at ang pagkamatay ni Ekpenyong Andrew habang nasa kustodiya ng pulisya sa Pretoria. Ang mga insidenteng ito ay nagiging sanhi ng matinding galit at pagdududa sa mga otoridad ng Timog Africa. Dahil sa mga kaganapang ito, kinuwestiyon ng Nigeria ang paulit-ulit na kalakaran ng kapulisan sa Timog Africa na tila ayaw manghimasok tuwing inaatake ang mga dayuhan. Inilahad ng panig ng Nigeria na kapag paulit-ulit na nabibigo ang mga otoridad na protektahan ang mga dayuhang residente laban sa mararahas na grupo at mga nagpapatupad ng sariling hustisya, maituturing itong pakikipagsabuatan ng Estado sa pamamagitan ng hindi pagkilos. Para sa Nigeria, ang kawalan ng aksyon ay katumbas na rin ng pagpapahintulot sa krimen.
Binigyang din ng pamahalaan ng Nigeria na kung may sino mang dayuhang pinaghihinalaang nagkasala, dapat siyang dumaan sa wastong proseso ng batas, legal na pag-aresto at pag-uusig sa korte. Hindi kailanman katanggap-tanggap ang karahasan ng nagkakagulong pangkat, pagpapatupad ng sariling hustisya o pagpatay sa kalsada. Ang batas ang dapat mangibabaw sa halip na ang hustisya ay ipatupad ng mga taong walang legal na kapangyarihan. Upang mapanatiling walang kinikilingan ang ating pag-uulat, mahalagang tingnan din natin ang opisyal na posisyon at depensa ng pamahalaan ng Timog Aprika. Humarap sa media at mga diplomat ang espesyal na sugo at ministro na si Ronald Lamola upang ipaliwanag ang panig ng kanyang bansa. Iginiit niya na mariing tinututulan ng gobyerno ni Pangulong Cyril Ramaphosa ang anumang anyo ng pagkamuhi sa mga dayuhan, diskriminasyon batay sa lahi, pagpapatupad ng sariling hustisya at iba pang uri ng diskriminasyon sa kanilang lipunan. Ipinaliwanag ng panig ng Timog Aprika na patuloy na iniimbestigahan ng kanilang mga ahensiyang nagpapatupad ng batas ang magkakahiwalay na insidenteng kriminal. Wala ring umano silang natagpo ang ebidensyang nag-uugnay sa kapulisan sa mga sinasabing pagpatay na isinagawa ng labas sa proseso ng batas. Ayon sa kanila, ang pagpapatupad ng batas ay nananatiling eksklusibong tungkulin ng Estado at hindi nila pinahihintulutan ng anumang grupo na magpataw ng sariling hustisya. Itinuturing nilang gawaing kriminal ng ilang individual ang mga kaguluhan at hindi opisyal na patakaran ng gobyerno. Sinubukan din ng mga opisyal ng Timog Aprika na ipaliwanag ang mga panloob na sanhi ng galit ng ilang nagpoprotesta at mga grupong nagpapatupad ng sariling hustisya tulad ng Operation Dudula. Binigyang diin nila ang matinding suliranin ng bansa sa mataas na antas ng kawalan ng trabaho at krimen sa mga lungsod. Sa pananaw ng ilang lokal na mamamayan, ang mga problemang ito ay isinisisi sa pagdami ng mga migranteng walang kumpletong dokumento na nakikipagkompetensya para sa limitadong oportunidad at pampublikong serbisyo. Gayunpaman, sa pagtalakay sa paksang ito, mahalagang panatilihin ang balanse at iwasang sisihin ang buong bansa ng Timog Aprika. Dapat linawin na isa itong diplomatikong tensyon sa pagitan ng dalawang gobyerno na pinalalala ng mga iligal na gawain ng mga grupong nagpapatupad ng sariling hustisya at ng mga umiiral na suliraning panlipunan at pang-ekonomiya. Mahalagang maunawaan ang magkabilang panig upang makita ang kabuuang larawan ng krisis. Upang mas maunawaan ang lalim ng suliraning ito sa Timog Aprika, kailangan tingnan ang mga opisyal na datos sa kanilang ekonomiya. Ang opisyal na antas ng kawalan ng trabaho sa Timog Aprika ay umabot sa 32.7% sa unang bahagi ng 2026. Umaabot naman ito sa 43.7% kapag ginamit ang mas malawak na batayan ng pagsukat, habang mahigit 58% ang kawalan ng trabaho sa hanay ng mga kabataan. Ang ganitong kalalang antas ng kahirapan ay nagdudulot ng matinding pagkabigo at pagkadismaya sa lipunan. Dahil sa mabagal na pagbabago sa pamumuhay ng mahihirap na mamamayan matapos ang panahon ng apartheid, madaling nagiging takbuhan ng sisi ang mga dayuhang migrante. Nakahihikayat ng mga taga-suporta ang mga grupo sa kalsada sa pamamagitan ng pag-aangking ang mga dayuhan ang dahilan ng kawalan ng trabaho at pagtaas ng krimen. Nagmumukhang mabilis na paliwanag ang argumentong ito sa mata ng mga taong naghihirap kahit na ang tunay na ugat ng problema ay mas malalim na usaping pangkabuhayan. Iginigiit naman ng mga samahan ng lipunang sibil tulad ng Center for Applied Legal Studies sa Wits University at Human Rights Watch na may umiiral na sistemikong pagkamuhi sa mga dayuhan sa loob ng ilang institusyon sa Timog Aprika. Binabatikos nila ang kapulisan hindi lamang dahil sa kawalan ng aksyon, kundi maging sa mga aktibong gawain tulad ng pamimera o pangingikil sa mga dayuhang walang kumpletong dokumento. Kapag hindi nagpapakita ang mga awtoridad ng kagustuhang arestuhin ang mga kilalang lider ng mga grupong nagpapatupad ng sariling hustisya, lalo lamang nitong pinalalakas ang impresyon ng kapabayaan. Kapag sinuri natin ang mas malalim ang dalawang balitang ito, makikita natin ang isang magkatulad na tema, ang malinaw na kabiguan sa pagbibigay ng sapat na proteksyon sa mga sibilyan. Sa estado ng Kaduna, nakikita natin ang kabiguan ng pamahalaan na protektahan ang mga magsasaka sa kanayunan laban sa madugong pagsugod ng mga armadong bandido. Sa Timog Aprika naman, nakikita ang kabiguan ng mga institusyon na protektahan ang mga dayuhang residente laban sa mararahas na pangkat at karahasan sa kalsada. Ang dalawang krisis na ito ay parehong naguugat sa magkakatulad na suliraning panlipunan at pang-ekonomiya tulad ng malawak na kahirapan, kakulangan ng presensya ng Estado sa mga malalayong lugar at mabilis na pagdami ng mga ilegal na armas. Kapag walang sapat na kakayahan ng isang pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa mga probinsya at lungsod,
Ang mga ordinaryong mamamayan ang palaging nagbabayad ng pinakamataas na halaga sa pamamagitan ng kanilang buhay. Ang patuloy na hidwaang ito ay may napakabigat na epekto sa diplomatikong relasyon ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa Aprika sa timog ng Sahara. Ang Nigeria at Timog Aprika ay itinuturing na dalawang malalaking puwersang pang-ekonomiya na dapat sanang nangunguna sa pag-unlad ng buong kontinente. Subalit kapag nagkaroon ng matinding lamat sa kanilang ugnayan, naaapektuhan ang buong rehiyon at nagkakaroon ng kawalan ng katiyakan sa negosyo at kalakalan. May matinding panganib din ang ganting hakbang sa larangan ng ekonomiya at negosyo. Sa tuwing nagkakaroon ng malawakang karahasang dulot ng pagkamuhi sa mga Nigerian sa Timog Aprika, lumilitaw ang banta ng mga boycott at ganting pag-atake sa Nigeria laban sa malalaking kumpanya mula sa Timog Aprika na nagpapatakbo sa kanilang bansa, tulad ng MTN, ShopRite at MultiChoice. Inilalagay ng ganitong gantihan sa panganib ang libu-libong trabaho at pamumuhunan sa magkabilang panig. Bukod sa mga kumpanya, nagdudulot din ang patuloy na tensyon ng direktang banta sa tagumpay ng African Continental Free Trade Area o AFCFTA. Nakabatay ang kasunduang ito sa malayang paggalaw ng mga tao, produkto at kapital sa buong kontinente ng Aprika. Kapag hindi magkasundo ang dalawang pangunahing leader ng rehiyon at pinapatay sa kalsada ang mga migranteng manggagawa, nagiging malayong pangarap lamang ang tunay na pagkakaisang pang-ekonomiya sa Aprika. Bagamat nilagdaan ng dalawang bansa ang isang kasunduan hinggil sa mekanismo ng maagang babala sa ika-11 sesyon ng kanilang Binational Commission, binabatikos pa rin ito ng marami dahil sa mabagal na pagpapatupad nito sa aktual na kalagayan. Walang kabuluhan ang pagkakaroon ng mga kasunduan sa papel kung hindi ito naisasalin sa mabilis na aksyon ng pulisya tuwing may banta ng karahasan. Patuloy na inilalagay ng kawalan ng epektibong sistema ng maagang babala sa panganib ang buhay ng mga tao. Bilang pagbubuod sa ating mga pangunahing punto, nakita natin ang dalawang magkatulad ngunit magkaibang mukha ng krisis sa Aprika. Sa isang banda, ang madugong pag-atake sa baryo ng Naridon sa estado ng Kaduna na ikinasawi ng mahigit 30 katao kabilang ang 8 bata ay nagpapakita ng matinding problema sa karahasan ng mga bandido at mabagal na pagtugon ng mga tauhan ng seguridad sa Nigeria. Sa kabilang banda, ang pagkamatay ng 98 Nigerian at pagpapauwi sa 1,490 katao mula sa Timog Aprika ay naglantad sa lumalalang diplomatikong krisis ukol sa pagkamuhi sa mga dayuhan at pagpapatupad ng sariling hustisya. Ang dalawang magkahiwalay na krisis na ito ay parehong sumusubok sa tunay na kakayahan at matibay na kagustuhang pampolitika ng mga pamahalaan ni na Pangulong Bola Tinubu at Pangulong Cyril Ramaphosa. Ipinapakita nito na kung walang konkretong solusyon sa kahirapan, kawalan ng trabaho at kapabayaan sa seguridad, mananatiling malayo ang hustisya at kapayapaan para sa mga ordinaryong mamamayan. Ang bawat buhay na nawawala ay paalala ng kabiguan ng mga institusyong gampanan ng kanilang tungkulin. Sa mga susunod na araw at linggo, narito ang mga pangunahing kaganapang dapat nating patuloy na bantayan sa balita. Una ay ang ilalabas na opisyal na ulat at pinal na investigasyon ng Kaduna State Police Command tungkol sa pagkakakilanlan at posibleng pag-aresto sa mga armadong suspek sa baryo ng Naridon. Ang paghuli sa mga may sala ang magiging unang hakbang upang maibalik ang kahit kaunting tiwala ng mga residente sa mga autoridad. Pangalawa, dapat nating abangan ang mga konkretong hakbang na ipatutupad ng gobyerno ng Timog Aprika upang pigilan ang mga grupong nagpapatupad ng sariling hustisya at tiyakin ang wastong proseso ng batas para sa mga dayuhan. Titingnan ng pandaigdigang komunidad kung magkakaroon ng mga seryosong pag-aresto at paglilitis sa korte laban sa mga lider ng mga grupong naghahasik ng karahasan sa kalsada. Ang mga hakbang na ito ang magtatakda kung maiiwasan ang panibagong serye ng pagpapauwi sa mga migrante. Pangatlo, mahalagang subaybayan ang magiging takbo ng negosasyon sa pagitan ng Binational Commission ng Nigeria at Timog Aprika hinggil sa pagpapatupad ng mekanismo ng maagang babala. Ang tagumpay ng diplomatikong usapang ito ang magpapasya kung magkakaroon ng pangmatagalang proteksyon ang mga migranteng manggagawa at kung maibabalik ang magandang ugnayan ng dalawang bansa. Ano ang inyong opinyon sa dalawang malalaking krisis na ito sa Aprika? Ibahagi ang inyong pananaw at komento sa ibaba. Huwag din kalimutang pindutin ng like, mag-subscribe sa ating channel at i-on ang kampana para sa higit pang malalalim na balita at pagsusuri sa mga kaganapan sa buong mundo.